alam sa kanya. Di ba anong nangyayari kapag nag-usap kayo bigla? Di ba yung nararamdaman mo, ano ba sasabihin ko dito? Parang ganon, yung parang awkward ka, hindi mo alam ano ba sasabihin mo kasi hindi kayo close, hindi mo siya masyadong kilala. Parang nahihirapan ka mag-open agad ng mga topics o hindi mo alam ano pag-uusapan nyo. Ang hirap, di ba, kapag hindi natin close. Pero naranasan nyo rin yung nakatabi nyo, yung super close nyo, kilalang kilala mo na buong buhay niya. Di ba? Hindi na kayo matigil sa pag-uusap kasi ang dami-dami yung topic kahit ano, pwede nyo pag-usapan kasi nga, close na kayo, ang dami nyo nang alam sa isa't isa. Kaya alam nyo, ganun din minsan sa prayers natin. Kaya may mga pagkakataon na nahihirapan tayo mag-pray o may mga taong nahihirapan mag-pray kasi hindi nila ganun kilala yung kausap nila. Hindi nila kilala ang Diyos. Kaya nahihirapan sila, paano ba, ba't may mga tao na kahit gano'ng katagal, ang tagal nila mag-pray, ang haba ng nasasabi nila. Kasi doon nga, dahil nga kilala nila yung Diyos na tinatawagan nila. Kaya tayo, alam nyo ba, kapag nalaman nyo yung mga names of God, makakatulong to sa atin para talagang ma-enjoy nyo yung pakikipag-usap kay Lord. Na talagang hindi yung parang masabi lang na nag-pray ka, ganon. Kundi yung mga prayers talaga na nag-enjoy ka, hindi mo na namalayan yung oras. Kasi nga, dahil nga ganon na kayo ka-close ni Lord, na-enjoy mo yung time na makipag-usap sa Kanya. Kaya, doon natin naiisip na, kaya pala may mga tao talaga na ang lalim nila mag-pray, parang enjoy na enjoy sila sa presence ni Lord kasi kilala nila yung Diyos na tinatawagan nila. Kaya ganun ka-importante na malaman natin yung names of God. Kasi kung sino si Lord, kasi para malaman mo na kapag nag-pray ba ako dito, papakinggan niya ako. Oo, kasi si Lord, di ba? Siya yung maawain na Diyos, mapagmahal na Diyos. Siya yung Diyos na may care sa atin. Kaya kapag alam natin yung mga bagay na yun, mas lalo mong naisip na dapat lumapit ako kay Lord kasi ganun siya, kabuti na Diyos, ganyan. Kaya yan, at ngayon, itatapik ko muna sa inyo to yung Emmanuel, yung God with us. Yung, di ba, isa to sa pangalan ng Diyos, yung Emmanuel, na yung Diyos na dati hindi natin alam kung sino yung Diyos, pero nagpakita na siya sa atin, di ba? Sa pamamagitan ni Jesus at kasama na natin siya. Ang Emmanuel nga, yung sa Christianity, sa lahat ng mga religion, ito ang pinakakakaiba sa lahat ng mga Kristiyano. Kasi yung sa lahat ng religion, yung Christianity, ang pinakakakaiba. Bakit? Kasi tayo lang yung religion na sinasabi natin, kasama natin yung Diyos. Hindi kagaya sa ibang mga religion, di ba? Na yung Diyos nila, hindi tumira sa kasama nila, hindi tumira sa puso nila, di ba? Kaya yun yung kakaiba sa atin na tayo lang yung merong Diyos na tumira kasama natin, kasama na sa puso natin siya, di ba? At kasi kinakasama niya yung mga tao. Ito yung Diyos na gusto niya kasamahin yung mga tao, mapagmahal sa mga tao. Hindi tulad ni Buddha, wala si Buddha sa puso ng mga Buddhist, di ba? Sila, Allah, wala naman sila sa puso, o hindi naman sinabi na si Allah kasama nila lagi. Pero tayo, ito talaga yung pinaka-special sa Christianity kasi yung Diyos natin, kasama natin. Yan, di ba kapag naranasan nyo ng Pasko, na ito, yung di ba may mga nagde-decor ng yung box, yung parang gift box na, di ba sa mall merong ganyan, o kaya sa mga pintuan ng mga bahay na mga, yung grabe yung mga decor, ganun. Merong mga box na nakabalot, na parang decor lang siya, pero pag binuksan mo, kunwari pag ninakaw mo yon, wala ka naman mapapala kasi wala namang laman, yung decor nga lang, di ba? Kahit gaano kaganda yung wrap, pero decor lang siya yun, ibig sabihin, wala naman siyang laman sa loob. Parang ganito rin daw yung mga Christian na kunwari yung mga nagsisimba. Di ba pag magsisimba tayo, ang ganda ng suot natin, may hawak ka pang Bible dito sa sa kilikili, para sabihin pupunta akong church, ganon. May mga gantong Kristiyano daw na, kahit ang ganda ng panlabas, na yan, may hawak pang Bible, pero para silang kung pag tinignan mo yung buhay nila, pag talagang sinaliksik mo, kung ano yung meron sa loob nila, pag wala kang natagpo ang Jesus doon sa Kristiyano na yun, para lang siyang ito, yung regalo na walang laman. Na kahit ang ganda natin sa physical, pero kapag tinignan pala yung puso natin, wala naman pala si Jesus doon. Parang ganun, ang ganda lang ng panlabas, pero wala pala yung loob. Kaya dapat ito, pag tinignan dapat tayo ng mga tao, meron tayong Jesus sa puso natin, na makikita talaga nila itong Kristiyano na to, talagang merong Jesus, nakikita ko si Jesus sa buhay niya. Yan, kasi dapat talaga na gano'n na, kasi nga Emmanuel, di ba? Yung Diyos natin, tumira na kasama na siya, nating nabubuhay. At nasa puso nga natin si Jesus. At sabi nga dito, and without Jesus,
Christianity is just another religion among many. Kung wala si Jesus sa atin, wala. Yung religion natin na to, parang kagaya lang din sa iba. Pero sabi nga dyan, after all, He is the very essence of God who came to take away the things of the world and reveal the Father to us in the flesh. He is God with us, Emmanuel. Di ba na yung Diyos, hindi na siya nagtago, nagpakita na siya sa atin. At siya nga ang Emmanuel, God with us. Di ba sabi nga sa Matthew 1:21-23, di ba? Papangalanan siyang Jesus because He will save His people from their sins. At yun nabanggit din dyan na the virgin will conceive and give birth to a son and they will call Him Emmanuel. Di ba? Which means God with us. Na God became a baby, ayun yung pinaka sinasabi doon, di ba? Naging baby yung Diyos, di ba? At sa Isaiah 9:6, di ba, nabanggit din yung for unto us a child is born, to us a son is given. Tingnan niyo, bakit dyan sa verse na yan, hindi sinabing a son is born, di ba? Yung child lang yung born, pero yung son binigay. Kasi sabi dyan, this is because the son existed before the child was born. Yung son talagang noon pa nabuhay. 'Di ba? Noon pa si Jesus noon pa siya nag-exist. 'Di ba? Pero the virgin gave birth to a child, but the child existed even before the virgin became pregnant. Therefore, the son was given not born. Yung child lang yung pinanganak, pero yung son, matagal na yung nag-exist. 'Di ba? Hindi pinanganak ang Diyos, talagang matagal na siyang nandyan. Yung child lang yung born. Pero malalim yun. Yan. Kaya, okay na yun kung di nyo nag-gets. Ayan, sa Hebrews 10:5-7, when Christ came into the world, di ba sabi nga dyan, yung sinabi ni Jesus na, I have come to do your will, my God. Na sabi ni Jesus, nandito po ako para gawin ang kalooban ng Ama. Yan. At si Jesus nga, dumating siya dito sa mundo para i-represent yung Ama. Para malaman natin, kunwari, di ba tayo bilang tao, iniisip natin, ano ba ang Diyos? Ano ba katangian niya? Mabuti ba siya? Magagalitin ba siya? Ganto ba siya? Pero lahat ng tanong natin kung ano ang Diyos, tingnan mo si Jesus. Kasi kung ano si Jesus, ayun din yung Ama. Ayun ang tunay na katangian ng Diyos. Kaya kung mabuti si Jesus, mapagmahal si Jesus, ganun din ang Diyos. Kasi siya yung nag-display, siya yung nagpakita nun. Sabi nga sa Colossians 1:15, di ba? Sabi ni Apostle Paul, na si Jesus ay the image of the invisible God. Yung invisible na Diyos, hindi mo siya makita. Pero sa pamamagitan ni Jesus, ito pala ang Diyos. Yung Diyos pala, maawain kapag may mga sakit, pinapagaling niya. Diba? Kasi nakita mo yun kay Jesus. Sa Hebrews 1:3 describes Jesus as the radiance of God's glory and the exact representation of His being. Ibig sabihin yung eksaktong ano ang Diyos. Ayan, nung nakita natin si Jesus, ayan, yun yung pinaka itsura, yan yung pinakakatangian ng Diyos. Kaya hindi ka na mahihirapan, ganun pala ang Diyos, di ba? Kaya tsaka yung sa John 1:1, 14:18, yan, di ba, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word became flesh and made His dwelling among us. Yung God na yon, di ba, naging flesh, di ba, naging kagaya nating tao, at tumira kasama natin. Kaya yun nga yung naging Emmanuel. Jesus Christ is Emmanuel, God with us. He is the very representation and likeness of God, sent to show us the beauty and majesty of the King. Yung makikita mo kung ano ba itsura ng Diyos, yun nga, ano yung likeness ng Diyos, pinakita yon nung dumating si Jesus. Kaya sabi nga, Jesus Christ didn't make His debut on the first Christmas morning in Bethlehem. Hindi first appearance ni Jesus yung baby, kundi nandyan na siya noon pa man. In the beginning, nandun na ang Diyos talaga. Nandun na si Jesus. Sa John 1:3, di ba sabi diyan, through Him, all things were made. Lahat nga ng bagay sa buong mundo nilikha para kay Jesus. Tsaka sa John 1:26, di ba sinabi doon, let us make, di ba? Ibig sabihin, Trinity, nandun talaga si Jesus noon pa. Ayan. At sa John 1:14, sabi nga, the Word became flesh and made His dwelling among us. Na yung Word na yon, yung Diyos, nagkatawang tao, di ba, naging flesh. At tumira kasama natin. Ayun nga si Jesus. At the word John is writing of when he opens his gospel presentation is none other than Jesus Christ. Yung word na yon, na became flesh, ay si Jesus. At sabi nga, Jesus walked among us. He was flesh, bone, sinew, and blood. And yet, He was also perfectly divine. Siya ay tao, pero Diyos din siya. 100% na tao, 100% na Diyos. Tingnan niyo, ang galing nga nito. Sabi, at one moment, He was hungry because He was fully human. Nagugutom si Jesus kasi naging tao siya.
And the next moment, he miraculously fed 5,000 because he was fully God. Pero, kaya niya rin pakainin yung 5,000 kasi Diyos nga siya. Sunod, he could be thirsty because he was fully human. Uuhaw siya kasi tao siya. But he could walk on water because he was fully God. Pero dahil Diyos siya, nakakalakad din siya sa tubig. Sunod, because Jesus was fully human, he could grow in knowledge. Pwede siyang matuto, di ba? Kasi tao siya. But because he was fully God, alam na niya. He also knew what people were thinking. Hindi niya na kailangan tanungin. Alam niya na lahat ng iniisip ng tao. One moment, Jesus agonized on a cross and died because he was fully human. Namatay siya sa krus, nahirapan. Kasi tao siya. Pero 3 days later, he rose from the grave because he was fully God. Di ba? Kaya without Emmanuel, sabi nga, Jesus, we would have no chance of fully understanding God. Kung wala si Jesus, kung hindi pinahayag si Jesus, hindi pinakita si Jesus sa atin, wala tayong chance na malaman ano ba ang Diyos, ano ba itsura ng Diyos, ano ba katangian ng Diyos. Pero dahil nga dumating si Jesus, alam na natin kung anong klaseng Diyos meron tayo. Di ba sabi nga dyan sa John 1:18, no one has ever seen God but the one and only Son. Walang ibang nakakita sa Diyos kundi si Jesus, yung anak. At wala rin pinaka-close sa Ama kundi yung anak, syempre. Kaya nung nakita natin si Jesus, nakita na natin anong klaseng Diyos meron tayo. Kaya sabi nga, how does God make Himself known? Sa papaanong paraan pinakilala ng Diyos yung sarili niya? Sa pamamagitan ng Emmanuel, God with us. Nung pinadala niya si Jesus, sinasabi niya, eto ako. Pinapakilala ko sarili ko sa inyo. And to understand and know Jesus is to understand and know God. Kaya alam niyo ba, kapag inalam niyo ng inalam kung sino si Jesus, anong mga katangian niya, ano yung mga names niya, ayan, pag inalam niyo ng inalam yan, makikilala niyo kung anong klaseng Diyos meron tayo. Di ba kagaya si Philip, naalala niyo dun sa John 14:8, sabi, di ba 3 years si Philip na naging disciple, laging tinuturuan ni Jesus. Pero ano pa rin siya, nagtanong siya, sabi niya, show us the Father and that we will be enough for us. Sabi niya, Panginoon, pakita niyo naman po sa amin kung sino yung Father, yung Ama, Diyos Ama. Pero di ba sinagot siya ni Jesus? Yan, Jesus' answer puts His purpose in perspective. Sabi ni Jesus, di ba Philip, kasama mo na ako ng matagal na panahon. Sabi niya, anyone who has seen me has seen the Father. Kung nakita mo na ako, nakita mo na rin ang Ama. Di ba kaya sinasabi dito na kapag nakita na natin si Jesus, nakita na rin natin yung Diyos, di ba? Kaya sabi nga, Jesus took everything there is to know about God and put it on display. Lahat ng mga tanong niyo kung anong klase ang Diyos, dinisplay na ni Jesus na ito yon, ganito ang katangian ng Diyos. And He is the complete revelation of God Himself. Di ba? Kaya, ayun, di ba, na kapag natuklasan mo si Jesus, alam mo na kung ano katangian ng Diyos. Hindi tulad ni, ito nga sila, Buddha, Muhammad, Confucius, no mere prophet, teacher, or king can make that claim. Walang pwede magsabi sa kanila na I am the way, the truth, and the life. Di ba si Jesus lang ang nagsabi na ako ang daan, katotohanan at buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya si Jesus lang yung tanging daan patungong langit. Hindi na yung mga nagsasabi yung mga Diyos sila. Hindi nila na-claim na kaya nilang di ba, maging way, truth, and the life. Kundi si Jesus lang. Tapos sunod, yung the wonder of His name. Yan. Sa biblical times, di ba, pag nagpapangalan tayo ng mga bata, kunwari yung mga generation ngayon, di ba, may mga generation dati na ang jeje ng mga names, di ba? Ngayon naman parang pasosyal yung mga pangalan na ng mga anak, di ba? Pero syempre, pag magpapangalan tayo ng mga baby, di ba, pinapaganda naman natin dapat yung tunog. Hindi yung masabi lang na gano'n. Parang pinipili mo syempre yung maganda sa pandinig. Pero alam nyo, sa biblical times, hindi ganon. Sa Bible, ang pinaka-importante sa kanila, yung meaning ng pangalan, kahit napangit gan, pero okay lang yun. Kunwari, Tawa, si Isaac, di ba? Isipin mo pangalan mo Tawa. Di ba parang hindi maganda, parang hindi siya mapakinggan. Kunwari, pangalan mo Malakas. Parang hindi parang kagaya ng mga Grace, Melody, parang ang sweet lang ng mga name. Pero sa Bible, hindi importante yung tunog. Ang importante sa kanila yung meaning ng pangalan na yun. Kasi a name was a revelation of the individual or thing itself. Kaya basta, ang pinaka-importante sa kanila, itong bata na to, magiging magiting to, kaya magiting ang pangalan niya. Di ba? Parang wala nang care sa kung ano man yung tunog, ganyan-ganyan. Pero ang importante yung meaning ng pangalan. Kaya di ba si Angel Gabriel, nung bumisita siya kay Mary, sinabi niya na
magkakaanak ka at papangalanan mo siyang Jesus kasi he will save his people from their sins. Magiging tagapagligtas yan, kaya tagapagligtas pangalan yan. Jesus pangalan, ipapangalan mo sa kanya. Kaya sabi dito, di ba yung, ibig sabihin din ng Jesus yung katumba siya ng Joshua, na meaning ay salvation. Pero bukod doon, bukod sa tagapagligtas, Savior pangalan ni Jesus, meron siyang other descriptive names assigned to Him. Para mas malaman mo kung anong character at mission ni Jesus, merong mga sinabi pa sa kanyang descriptive names. Ayan yung makikita sa Isaiah 9:6. Sabi, He will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Kala nyo Pasko, no? Yung message. Ayan. Pero ito una, Wonderful Counselor muna. Nakita ko nga, oo nga, ba't ganun? Wala naman palang Wonderful Counselor. Ibig sabihin, Wonderful Counselor. Ayan. Kasi nakalagay, Wonderful Counselor. Ayan. Si Jesus, siya ay Wonderful Counselor. Bakit? Di ba ito yung tagapayo? Di ba? Kasi, kunwari ako, lumapit kayo sa akin, lumapit kayo sa mga pastor, lumapit kayo sa mga tagapayo. Pag lumapit kayo sa kanila, depende sa araw nila ngayon. Kunwari, maganda araw niya. Kunwari, maganda araw ko, edi maganda mapapayo ko siguro sa'yo. Pero kung masama araw ko, wala rin ako magandang maipapayo sa'yo. Di ba? Parang ganun. Tsaka kahit na good mood ako, pero kung hindi naman ako unlimited na para maibigay talaga sa'yo lahat ng the best na payo. Di ba? Kaya nga si Jesus, that's what makes Jesus the Wonderful Counselor. Bakit siya wonderful? Kasi His perspective is infinite. Walang katapusan. His resources unlimited. Napakatalino niya, alam na alam niya ang lahat. Di ba? Siya ang pinaka-the best magpayo, maggabay ng buhay. His experience includes lifetime on earth. Si Jesus nabuhay din dito sa mundo. Ibig sabihin, yung mga pagsubok na naranasan mo, mga tukso, di ba, na mga pinagdadaanan natin, napagdaanan lahat ni Jesus. Kaya, kung papayuhan ka niya, perfect yung payo niya. Di ba? Kaya sabi, who could be better qualified to offer us guidance and direction? Kaya kung hihiling tayo ng direksyon, lumapit tayo doon sa Wonderful Counselor. Di ba? Kasi siya yung pinaka-perfect na magagabay ng buhay natin. Pangalawa, Mighty God. Bakit siya ang mighty God, di ba? Kasi Jesus never fails. Ibig sabihin, pag sinabing mighty ka, hindi ka nagkakamali, di ba? And He is faithful. Na makakapagtiwala tayo sa Kanya kasi tapat siya. At all the power of creation stands behind His promise to provide and care for us. Na sobrang powerful niya na kaya Kanyang providean at alagaan, di ba? And He has the power to raise a dead man from the grave. Kahit nga patay, kayang buhayin ng Diyos, ni Jesus, di ba? Kaya, para kagaya nung, di ba, yung kay Lazarus, parang isipin mo 4 days late na yun eh. Parang 4 days na late si Jesus. Parang sinasabi nila na dapat, Lord, dumating ka para hindi namatay si Lazarus. Pero, di ba, kahit doon, meron pa rin personal power si Jesus to keep Himself from racing ahead of the Father's perfect timing. Alam niya yung perfect timing kung kailan. And He has the might of control and wisdom coupled with the might of supernatural strength. Dahil mighty God siya. At sabi nga, di ba yung sa Jesus can turn some crackers and sardines into a lunch? Di ba yung tinapay tsaka mga isda, ginawa, napakain niya yung libo-libo. Yan, kasi mighty God siya eh, di ba? At He has meron din siyang yung sabihin lang ni Jesus na peace, shalom. Tumatahimik yung bagyo, tumitigil yung bagyo. Di ba? Kasi ganun siya ka-mighty eh. Ikaw ba, pag sinabi mong peace sa bagyo, tumigil? Di ba? Hindi ka kasi mighty God eh. Sabihin mo in Jesus' name. Kapag sinabi mo lang kay Jesus. Di ba? Kasi pero di ba, ganito ka mighty ang si Jesus kasi sabihin niya lang, shalom. Di ba? Nagiging peaceful. At sabi nga ito yung hands, yung kamay na gumawa ng mga bundok, ng dagat, yung sky natin, are strong enough to defeat any enemy. Yet, gentle din yung kamay na to para i-comfort lahat ng mga nababagbag nating mga puso. Di ba? Kaya, ganun ka-amazing ang mighty God natin. At sabi rin, might is more than strength. Mas malakas pala yung mighty kesa sa strength, di ba? Yung might yan. Kasi might is the ability to use strength strategically for the good of others. At si Jesus, our Emmanuel, embodies might in its most perfect form. Di ba? Kaya naman, may kailangan ka bang tulong ngayon? Kayang-kaya yan ng mighty God natin. Di ba? At sunod, everlasting Father. Yan, sabi nga, pag sinabing everlasting, walang umpisa, walang wakas, as in eternal. Sabi nga, have you ever spent time pondering where God came from? Don't even try. Naisip mo na ba, saan ba galing ang Diyos? Siguro mababaliw ka lang pag inisip mo na, saan ba galing ang Diyos? Paano ba nagsimula ang lahat? Kasi,
Huwag mo nang subukan. Kasi ang everlasting ay forever. Ibig sabihin, no beginning, there's no end. Ang Diyos, hindi siya pinanganak or hindi siya nag-arrive. Hindi siya dumating lang, nandiyan na siya, basta nandiyan na siya noon pa man. Kasi nga, di ba, ano siya, rock of ages siya, sa lahat ng panahon nandyan siya. Yan, the fact that God never did arrive, He has always been there. Lagi siyang nandyan, di ba? At sabi nga, God transcends time and also penetrates time and space to make Himself known to us through Jesus Christ. Isipin niyo, eternal na Diyos siya. Pero pumasok yung Diyos natin sa time para lang sabihin sa atin na mahal niya tayo. Di ba? Na pumasok ang Diyos sa time para lang sabihin na gusto ko makipagrelasyon sa'yo, gusto ko ipakilala yung sarili ko sa'yo. And sabi dyan, He will do this forever. Di ba? Kaya ganon, kasi nga everlasting Father siya. Sunod, Prince of Peace. Yan, yung Prince of Peace, sabi nga daw, humanity desperately wants peace. Lahat ng tao sa mundo gusto ng kapayapaan, di ba? May mga nagmi-meeting para lang magkaroon ng peace, di ba? Na para magkasundo-sundo. They pay high prices and make substantial compromises for peace. At kapag hindi naging nag-work out yung meeting nila, makikipagdigma sila para makuha yung peace. Sabi nga rin, the truth is, few of us even understand peace. Kahit tayo, parang nahirapan talaga tayo unawain yung peace. Kasi madalas sa buhay natin bilang tao, ang dami nating problema di ba? Ang dami nating pinagdadaanan sa araw-araw. Parang hindi natin ganun maintindihan talaga yung peace. Kagaya nga rin ng sinabi ni James dyan sa 4:1-2, yung half-brother ni Jesus. Na ba't nagkakaaway-away daw, di ba, sa ating mga tao? Kasi meron tayong mga gusto na hindi natin makuha. Yan. Pero dito, sabi in Jesus, we have an alternative to this lifelong struggle. Pero sinabi ni Apostle Paul, di ba, yung I have learned to be content. Yung may solusyon siya na naging kontento daw siya sa anumang kalagayan ng buhay niya. Yung I can do all things through Christ who strengthens me. Ayan, pero sabi dito, I think most of us believe that peace is the absence of conflict. Pag iniisip mo, may peace ako kapag walang away, kapag walang magulo, walang problema, doon may peace. Pero hindi. Yet Jesus gives us so much more. He promises peace that passes, di ba, yun, that transcends our circumstances, all understanding. Na natural yung kunwari, pag wala kang problema, peaceful ka. Pero hindi natural yung may problema ka, pero peaceful ka. Di ba tayong mga Kristiyano, ganyan tayo? May problema ka, pero bakit ganun payapa ka? Kasi nga, nandun sa'yo yung Prince of Peace, di ba? Na binibigyan niya tayo ng peace that passes all understanding, na parang kahit antindi ng problema mo, hindi ka nabaliw. Kahit antindi ng problema mo, hindi ka nagpakamatay. Kasi nga, meron tayong Prince of Peace, di ba? Na sa lahat ng, parang nagtataka yung mga tao, bakit ganyan? Hindi ka na durog ng pinagdaanan mo. Kasi nga, nasa atin, namumuhay sa atin yung Prince of Peace. Yan. At sunod, ito yung the fulfiller of names. Na si Jesus, alam nyo, finulfill niya lahat ng names of God. Yan. Kasi fulfiller of names siya. Kagaya nito, yung Elohim. Elohim. Ibig sabihin, the strong creator God. Na napaka-strong, di ba, ng Diyos natin. Kinreate niya ang lahat ng bagay sa mundo. Sa buhay natin, lahat-lahat. Siya rin ang Jehovah, na ibig sabihin, the relational God. Di ba, ito yung Diyos na gusto makipagrelasyon sa atin. Di ba? At yan na ni-unite tayo sa Kanya. At siya rin ang Adonai. Ang ibig sabihin, the God who rules. Siya yung Lord. Pag sinabi mong Adonai, parang Lord yan. Na siya yung nagro-rule sa buhay natin. Siya rin ang Jehovah Jireh, ang favorite natin. The Lord our provider. Di ba na pinangako niya na lahat ng lalapit sa Kanya, kung sa lahat ng mga may pangangailangan, pagkakalob niya. Kaya kung ngayong gabi na to, di ba, pag inaalala mo na provider ang Diyos natin, na huwag ka na mag-alala dun sa pangangailangan mo. Di ba? Kasi nandyan ang Panginoon. Itawagin mo yung pangalan ni Jesus. Di ba? Dahil siya yan. At yung sunod, Jehovah Tsaba, hindi to sa mga matataba. Yan, may ganito pala, the Lord our warrior. Yan. Sa ito naman, yung mga, meron ka bang mga binabattle ngayon, di ba? May mga, Lord, parang yung battle na parang feeling mo, hindi mo alam kung paano mananalo. Pero tawagin mo si Jehovah Tsaba. Yan, si Jesus yan. Yan, kung saan, siya yung makikipag-war para sa'yo. At kapag lumaban ba si Jesus, natatalo ba siya? Hindi. Dahil lagi siyang panalo. Sunod, Jehovah Shalom. The Lord is peace.
Sino man sa atin mga ang daming mga kaguluhan na nararamdaman sa paligid, sa labas man, sa loob man ng puso mo, ng isip, di ba? Siya ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya tumawag tayo, lumapit tayo kay Jesus. Kasi siya lang yung magbibigay ng peace. Sunod, Jehovah Rahi, na the Lord my shepherd. Kailangan mo ba ng gabay sa buhay mo? Nasa stage ka ba ngayon na parang di mo alam anong pipiliin mo, anong mga gagawin mong desisyon? Siya ang ating shepherd, di ba? Ibig sabihin, i-guide niya tayo sa dapat nating puntahan. Kaya lumapit tayo kay Jesus kasi siya yan. Sunod, Jehovah Nisi, the Lord my banner. 'Di ba na parang kung kailangan mo ng victory, 'di ba na ilapit mo lahat kay Lord yan kasi sure, 'di ba na siya ang magbibigay sa atin ng tagumpay anumang pinagdadaanan natin sa buhay. Sunod, Jehovah Mekodishkem, the Lord who sanctifies. Yung pagpiling mo, parang ang dumi mo, makasalanan ka. Lumapit ka kay Jesus kasi wala namang ibang makakapaglinis sa'yo, kundi siya rin. Di ba? Kaya lahat ng lumalapit kay Jesus, binibigyan niya ng righteousness, holiness, redemption. Di ba? Kaya, ayan, ilapit natin kay Lord lahat ng karumihan at lilinisin niya tayo pagkatapos. So that naman, Jehovah Rapha, the Lord who heals. Di ba? Kaya ilang beses natin makikita sa Bible yan na lahat talaga ng sakit, every disease, every sickness, di ba? Na lahat yun pinapagaling ni Jesus kasi ganun siya ka-compassionate na pag may nakita siyang may sakit, merong may sakit, pinapagaling niya talaga. Kaya huwag tayong magduda na pagagalingin tayo ng Panginoon dahil syempre merciful yung Diyos natin. Gustong-gusto niya magpagaling. Siya rin ang doktor natin. At sunod, Jehovah Sidkenu, the Lord our righteousness. Di ba na, ayan, si Jesus na yung naging, siya na yung kumuha ng kasalanan natin nang sa ganun tayo nga ay maabswelto. Maging matuwid tayo at banal. Kaya, tandaan natin, lahat ng kasalanan natin, gumugulong yan kay Jesus, di ba? At sunod, El Elyon, the Most High God. Siya ang pinakamataas sa lahat ng pangalan. Di ba? Napakataas ng posisyon niya, nasa trono siya. Ibig sabihin, ito yung problema mo, ito yung Diyos. Ito yung mga sitwasyon natin, pero ito yung Diyos. O, ito yung mga demonyo, mga kaaway natin, pero ito yung Diyos. Lagi siyang mas mataas. Kaya tandaan mo, ano man pinagdadaanan mo, mas mataas pa rin yun si Lord. Kasi Most High God siya. At kunwari, natatakot ka sa teacher mo, natatakot ka sa ganitong tao, mas mataas pa rin si Lord. Kaya naman, magtiwala ka sa Kanya ka lumapit. At sunod, El Shaddai, Lord God Almighty. Di ba? Na alam natin yung ibig sabihin ng might ngayon, mas malakas pa yun sa strength. Di ba? Kaya naman, dahil napaka-powerful ng Diyos natin, tumawag tayo sa Kanya kasi kayang-kaya niya lahat ng imposibleng iniisip mo, kaya niya. At syempre nga, Jesus is our everything. Na from the beginning of the world to its end, Jesus is the visible manifestation of God's character and names. Sabi nga, there is no place you can look and not see Jesus. Kahit saan ka tumingin, makikita mo si Jesus kasi He is everywhere, He is everything. And He is before all things, in Him all things hold together. Di ba kaya, na si Jesus talaga, karapat-dapat lang siyang matawag nating everything. Kasi talagang siya ang lahat, di ba, sa buhay natin. At sabi nga, the most unique person in human history, God in the flesh, deserves the highest place on our priorities. At dahil syempre, di ba, siya yung pinakadakila talaga sa lahat. Dapat lang na i-prioritize natin siya sa buhay natin. He should be our everything. As the earth revolves around the sun, so should our lives revolve around Christ, the center of our existence. Na kung yung earth, umiikot siya dun sa araw, ganun din dapat yung buhay natin. Umiikot tayo kay Kristo. Nasa sentro yung buhay natin kay Jesus. Kasi siya yung everything. Di ba? Lahat ng kailangan mo, nandyan na. Di ba? Na kay Jesus na. Kaya naman, ba't tayo hindi lalapit sa Kanya? At sabi nga rin dito, knowing Him intimately and personally will radically change your life. At alam nyo ba, marami pa as in, sobrang dami nyo pang, parang matututunan, makikilalanin pa sa Panginoon. At alam nyo, pag lumalim kayo sa relasyon nyo kay Lord, magbabago talaga kayo. Kaya ngayon sinasabi na you will never be the same again. Lahat ng nakatagpo kay Jesus, hindi na kagaya ng dati. Nagbago talaga sila. Kasi kapag nalaman mo, ito pala si Lord, ito pala siya ang Diyos, ganon. Magbabago talaga ang buhay mo. Yung daw sabi nga, merely knowing about Him won't do much good. Kunwari, si Mayor, di ba, lahat tayo kilala niyo si Mayor, di ba? Alam niyo pangalan niya. Baka may iba sa atin, alam niyo address niya. Alam niyo yung, alam niyo kung sino asawa niya. O baka nakita niyo rin sa social media yung pamilya niya, ganyan. May mga ilan tayong impormasyon tungkol sa kanya.
Pero, hindi mo masasabi talaga na kilala mo si Mayor. Bakit? Wala ka naman kasing personal na experience sa kanya. May time ba na ano kayo, parang nag-appear kayo kasi ano ganyan-ganyan, tinulungan kanya sa ganito. Alam mo lang na siya yung nag-a-approve ng mga scholar mo, mga ganyan-ganyan, nagpapatupad dito. Pero wala kang personal na experience sa kanya para sabihin, ganito kami niya ni Mayor. Hindi mo masasabing ganon dahil kilala mo lang siya sa Facebook, nakikita mo lang siya doon. Pero as in, wala namang natutulong sa'yo o ano, wala kang masabi na close kayo. Kaya parang ganito rin sa ano, sabi, in order to truly know Jesus, hindi lang natin sasabihin na, si Jesus, kilala ko yan, ano yan Savior ng mundo. Hindi lang ganon, kundi in order to truly know Jesus Christ, sabi, you must experience Him personally. Kailangan ikaw mismo nakatagpo mo ang Panginoon para masabi mo na close kami ni Lord kasi na-experience ko siya personally. Yung, di ba paano mo na-close yung isang tao, yung kaibigan mo? Kasi nag-bonding kayo, nag-hangout kayo, nag-spend kayo ng maraming oras together. Kaya, kunwari sa like group nyo, bakit kayo close doon? Kasi, syempre, ilang oras ba naman na naglaan kayo ng oras sa isa't isa, pinakinggan nyo yung bawat isa, mga kwento, tawanan, kainan, ganon. Ibig sabihin, parang ganon din sa atin, sa Panginoon. Paano ka magiging close kay Lord? Kung nag-hangout kayo, nag-abide ka sa Kanya, ibig sabihin kunwari nakaupo si Jesus, yung parang ginawa ni Mary, na nandun siya sa paanan ni Jesus. Nakikinig lang siya sa mga sinasabi ni Lord. Doon yun dahil nag-hangout siya in His presence, kahit na yung heartbeat ni Lord, yung naririnig mo, yung tibok ng puso ng Panginoon. Kasi ganun ka ka-close sa Kanya. Kaya para sa akin talaga, yung hangout ko rin talaga kay Lord, yung prayer marathon. Kasi doon yung time na ang tagal mo babad ka lang. Yun yung natutunan ko kahit nung high school ako kasi parang ba't ako balik ng balik doon kasi may kakaibang sarap, gano'n na. Basta yun nga, dahil kilala mo nga kung sino yung tinatawagan mo, alam mo mahal ka niya, alam mo gusto ka niya kausap, naaawa siya sa'yo, na gusto ka niya pagpalain. Kaya parang, yun nga, yun yung nagiging reason bakit nagtatagal ka sa presence ni Lord. Kasi gusto mo mag-abide kasi dito mahal ako eh. Yung nararamdaman mo, nagpa-flow yung love ng Panginoon habang nagpe-pray ka, ganun. Kaya, ayun yung reason. At kaya sa atin, di ba, hindi ka talaga magiging close kay Lord unless mag-pray tayo. Magtagal tayo sa presence niya. Yung sa worship explosion yan, kanta ka ng kanta sa Kanya. Yung ibig sabihin, nag-hangout ka, nag-spend ka talaga ng time. Kaya sa atin, di ba, wala naman sa ating naging close na sa isang tao ng hi, hello lang kayo. Di ba? Kundi talagang, mailig ka sa favorite mo green? Ganito, kumakain ka rin ng ganito, ganyan-ganyan. Pamilya mo ganun. Kapit-bahay mo si ganito, ganyan-ganyan. Classmate mo si ganyan. Di ba, ang dami mong alam sa Kanya. Kaya sa atin din, kapag marami na tayong alam kay Jesus, doon mo malalaman na close na kayo. Kasi, Lord, parang kung magkwento ka kay Lord, wala kang pagpapanggap. Kasi nga, kilala mo kung sino yung tinatawagan mo. Kaya ka tumatagal mag-pray, nag-enjoy ka mag-pray kasi kilala mo siya. Kaya sabi nga rin dyan, discover what brings Him pleasure, what He wants to do with, in, and through you. Na habang nag-stay ka sa presence ni Lord, sinasabi niya sa'yo, ito gusto kong gawin mo, ito yung nagpapasaya sa akin, ito yung ganyan-ganyan, di ba? At sabi rin dito, when you give all of you to all of Him, He is there to return all of Him to all of you. Gets niyo yan? Yan. Kung ibibigay mo lahat kay Lord, yung buong siya rin, ibigay niya sa'yo. Di ba? Kasi ganun ang Panginoon, gusto niya talaga maging very close tayo, intimate sa Kanya. Sabi, the power that created the universe is the same power that can strengthen you to grow, change, and experience unspeakable satisfaction. Kaya, basta gusto ko maranasan niyo rin yung ganun. Kaya alam niyo yung, isa sa, reason ba't, nagustuhan ko talaga yung mga paglalaan ng time kay Lord sa prayer, sa worship. Kasi basta may kakaibang sobrang saya. Ganon na pagkilala mo pag naging close kayo ni Lord. Ang saya-saya, para ka may fountain ng joy. Ganon, parang ganon, basta habang nagpe-pray ka na kilala mo si Lord. Yan, parang may fountain ng kagalakan, ng saya-saya. Habang kaya gusto ko rin ma-experience nyo yung ganon na, dahil sa paglalim natin sa pagkilala sa Panginoon, hindi mo na namamalayan, nakadalawang oras na ako agad, ganon. Na umiiyak ka, hindi mo alam na parang sobrang saya mo kasi, pero umiiyak ka, di ba ganon? Na ganon kasi yung kapuspusan ng presence ng Panginoon. At sabi nga, Jesus has a plan for you. He has a purpose, He has a path. If you want to know your purpose, get to know the one who knows its best.
Kung gusto mo malaman yun, alamin mo dun sa gumawa sa'yo, di ba? And the closer you get to Jesus, the closer you are to experiencing and fulfilling your destiny. Mas close ka kay Lord, mas matutupad mo talaga yung plano niya sa buhay mo. At sunod, di ba, yung Emmanuel the Celebrity. Ayan. Sabi nga, di ba yung mga artista, yung gaya nito, ang dami nating dito sa mundo, daming hinahangaan ng mga artista kasi ang gagaling umarte, ang gaganda, gwapo, daming kayang gawin, gano'n. Their skill, talent, or notoriety times and they are soon forgotten. Pero kahit gano'n sila kaganda, gwapo, galing, darating ng araw, nalilimutan din sila, di ba? Pag namatay na lalo, sino yun? Ganon, di ba? Wala na talaga tayong hindi nyo na nga kilala yung mga Audrey Hepburn, di ba? Yung mga, yung rock and roll dati. Yung mga basta yung mga Elvis, ganyan. Wala ka na tayong alam sa mga panahon nila, di ba? Yan, kasi nga, kahit na sobrang sikat sila, Michael Jackson, pero malilimutan din sila lalo na ng mga di sila kilala. Pero sabi nga, pero si Jesus, ibahin nyo. Jesus Christ will never lose His status. Si Jesus, hindi yan malalaos, di ba? Sa lahat ng mga artista, nalimutan na yan. Malilimutan din yung mga sikat ngayon. Pero si Jesus, kahit kailan, hindi siya malalaos. Siya ang totoong celebrity. Kasi sabi dito, si Jesus, He never wrote a song, and yet, there are more songs written about Him than any other person who has ever lived. Hindi nga siya nag-compose ng isang kanta, pero libo-libo, daming kanta ginawa para kay Jesus, di ba? Kasi ganun nga siya ka-famous. Sunod, He never wrote a book, and yet, the book written about Him was outsold every other book. Hindi nga nagsulat si Jesus ng isang libro tungkol sa Kanya, pero yung Bible, sobra siyang best-selling, walang makabit, walang makatalo, di ba? Lagi na lang sold out, di ba? Yung mga bestseller, lagi yung Bible. At bukod pa dun, ang dami pang books na nilikha para kay Jesus. Sunod, He never traveled more than 300 miles from the place of His birth, and yet, people on every corner of this earth recognize His name. Hindi nga ng ibang bansa si Jesus, hindi nga siya nag-travel eh. Pero bakit sa buong mundo, kahit saan kayo pumunta, kilala si Jesus? Kasi famous siya. Yan ang totoong celebrity. Sunod, your calendar is set by His entrance into human history as AD. In fact, His renown only increases with the time even though He has been physically gone from the earth more than 2,000 years. Di ba pag may mga namatay na artista, kinakalimutan na? Pero bakit si Jesus, 2,000 years ago na yon yung namatay siya, di ba? Tapos yung calendar pa natin na nakabase yung Anno Domini, di ba, tungkol dun kay Jesus yan. Kaya, kasi nga, ganun ka grabe yung impact ni Jesus. At sunod, although Jesus is the greatest celebrity to ever live, He took the lowest form of humanity. Kahit na ganun siya, greatest siya, pero pinili niya pa rin yung maging pinakamababa, di ba? Sabi nga, He could have been born in a castle. Dapat pinanganak siya sa castle, sa palasyo. Kasi king siya di ba? Pero kung king si Jesus at nakatira sa palasyo, baka hindi tayo makalapit sa kanya. Kasi, Malacanang, hindi tayo makapasok basta eh. Kahit palasyo yun, di ba? Sa mga lugar ng mga mayayaman dito sa Ayala, Alabang, ang dami-daming guard na harang sa'yo. Gusto ko makapasok dun sa favorite kong artista. Di ba? Wala, hindi ka makakapasok. Pero di ba, parang kay Lord, alam niya yon. Kung nakatira si Jesus sa Ayala, Alabang, hindi tayo makakalapit sa Kanya. So He came as a babe who was born in a barn. Di ba? Kaya naman sa manger siya pinanganak. Things were not so good for Him on earth. He was born to poor parents in the midst of society filled with chaos. Di ba? Napinili ni Lord yung maging poor para ma-reach niya lahat mula pinakamababa, di ba, hanggang pinakamataas. At sabi rin, the good news of Jesus Christ is that regardless of how low you go, He knows where you have been because He came as a servant, humble and lowly. Na kahit gano'n pa kababa yung tingin mo sa sarili ko, Lord, hindi mo ako matatanggap kasi ganito ako, ganyan ako. Pero si Jesus, di ba, kaya nga siya nagpakababa para ma-reach ka niya. Kahit sobrang baba pa yung maaabot kita. Di ba? Ganun yung sabi niya. At sabi rin, He came with a passion for His purpose, which was to bring salvation to humanity, na dumating talaga si Jesus dito para iligtas ang lahat ng tao, kunin ang lahat ng mga kasalanan ng mga tao sa buong mundo. Di ba? At pumunta siya dito para mapako sa krus. Kaya sabi dyan, the one who exhibited that passion deserves our praise. Di ba? Dapat lang talagang purihin yung Diyos na to, si Jesus. Kasi ganito yung, di ba?
Nagpunta siya dito para iligtas tayo. Kaya sabi nga sa Philippians 2:9-11, kaya pala binigay kay Jesus yung name above all names, di ba? Kaya binigay sa kanya yung highest place at sinabi siyang name that is above every name. Na at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. Sa heaven, sa earth at under the earth, sa impyerno. Lahat luluhod, magsasabi ng mga bibig na si Jesus ay Lord. Kaya sabi nga, lahat ngayon, all people have the opportunity now to bow voluntarily. Ngayon, pwede kang lumuhod kay Lord voluntarily. Pero yung mga ayaw lumuhod ngayon kay Lord, one day luluhod din sila. Kasi sinabi yan ng Bible na lahat ng tao luluhod kay Jesus. Lahat ng mga hindi naniniwalang siya ay Diyos, darating ang time, manginginig yung tuhod nila at luluhod na si Jesus nga ay totoong Diyos. Ganun. Kasi ganun talaga. Sabi, but either way, they will bow because all of life is to be centered around the recognition and exaltation of Jesus Christ. At sabi nga rin, Jesus Christ, through His name, sa pangalan na ito, every person is able to receive the gift of eternal life. Lahat ng mga natatanggap sa pangalan ni Jesus, di ba, maniniwala kay Jesus, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And by faith in His name and in His death, burial, and resurrection, we are given the gift of salvation. Sa pangalan na ito, naligtas tayo. At Jesus Christ, the name Jesus is in the Greek means Savior, Salvation, or Deliverer. And all of the names of God, the name of Jesus, opens the floodgates of His greatest power both now and forever. Diba? Kaya, ayun nga na, kaya ngayong gabi na to, parang gusto ko rin maging prayer nyo na, Lord, tulungan mo na makilala pa kita. Tulungan mo, Lord, na maintindihan ko lalo yung mga bagay tungkol sa'yo, na ipag-pray niyo na, Lord, ipakilala niyo yung sarili niyo sa akin. At gusto ko ngayong gabi na to na ma-meet ka. Ganon. Kasi alam niyo, kapag naranasan niyo yung ganong klaseng prayer, yung nire-reveal ni Lord yung sarili niya sa'yo, ayun na yung pinakamatamis na prayer na mararanasan mo. Kasi ni-reveal ni Lord yung sarili niya sa'yo. Kaya may mga prayers na alam mo yung iyak ka ng iyak sa sobrang sarap ka sa nararamdaman mo. Kasi bumubuhos yung pagmamahal at presensya ng Panginoon. Nire-reveal niya yung sarili niya sa'yo. Ganon. Kaya, ayan, nawa maging prayer niyo rin yun na makilala pa. Yung parang sabi sa kanta, di ba, na Lord, I want to know you more, di ba? Kaya yun na, ngayong gabi na to, di ba, na I pray na maging extraordinary yung encounter natin ngayong gabi na to. Kasi yan, ipag-pray nyo, naalala nyo lahat ng mga pangalan ni Lord. Kaya hindi kayo mag-doubt, di ba, sa paglapit sa Kanya, kundi you will enter boldly. Kasi kilala mo kung sino yung nilalapitan mo. Ayun, kaya yun lang.